ko hahayaang maapektuhan ng relasyon namin dahil lang sa sinasabi ni Tita Nelda. Ano? Magpapabuntis na ako sa jowa ko. Total ready na rin siya eh. Ano? Oo, isusuko ko na yung bataan ko para wala nang atrasan. Wala nang hiwalayan. At sa endgame lang matatapos ang lahat. Susurpresahin ko si Tita sa paraang hindi niya inaasahan. Dear love, kung usaping kutis ang pag-uusapan, for sure hindi papahuli tayo mga Pinoy. Rejuve, Gluta, Kojic at Drip, ilan lang yan sa mga medications na maikakabit natin kapag pinag-uusapan ng kutis sa panahon natin ngayon. Sorry na kasi lumaki rin naman ako sa ideyang kapag maputi ka, ikaw yung maganda, ikaw yung bida. Pero kay Ber, anong magagawa ko, di ba? Kahit anong pahid ng whitening lotion at lagok ng kung ano-anong pampaputi, bumabalik pa rin ako sa aking morenang kutis. Na di nagtagal, mas minahal ko na rin. Ito rin ang dahilan kung bakit na-inlove sa akin si Mike. Na mahal ako. Pak, diba? Morena beauty. Oh Mike, nakauwi ka na pala. Kasama mo na ba ang girlfriend mo? Opo ma. Han, halika. Siya ang girlfriend mo? Akala ko ba? Ma, si Jayla nga pala. Han, this is my mom. Hello po, tita. Ako po si Jayla. Nice to meet you po. Hindi mistisa? Or kagagaling mo lang sa beach, iha? Opo, tita. Morena po talaga ako. Pinay power ang atake. Okay. May itsura naman, pero pwede na. Ma, bumili kami ng cake ni Jayla. Han, halika, pumasok ka. Welcome ka sa bahay namin. Wow, ang ganda pala nitong bahay niyo, Han. Ang laki. Oo, dahil lahat yan sa pagmamodel ni Mike. At syempre, mga sakripisyo namin sa kanya. Talaga, Han? Nagmamodel ka rin noon? Oo, Han. Hindi ko lang nabanggit sa'yo pero matagal na yun. Han, sandali lang ha. Papasok lang ako sa kusina para ihain tong cake. Sige, Han. Have a seat, iha. By the way, saan naman kayo nagkakilala ng anak ko? Nagkasama po kami ni Mike nung college sa isang subject. Hanggang sa naging magkaibigan po kami at nahulog sa isa't isa. Ganun ba? Nakakagulat lang kasi na iba na ang taste niya sa mga babae. Po? What do you mean, tita? Han, wait lang ha. Gusto mo ba ng juice? Kahit ano na lang. Ang sipag po talaga ng anak niyo, tita. Ay, oo naman, masipag talaga yan. Alam mo ba, nung bata pa yang si Mike, isinasali ko yan sa mga casting calls at commercials. Napaka-cute kasi na bata. Minsan naman, nag-extra din sa mga pelikula. At minsan na rin yan nakapasok sa isang reality show. Oo nga po, tita. Nabanggit po sa akin yan ni Mike. At palagi siyang nasa pictorial. Kaliwat kanan ng audition, o diba? Sayang nga lang dahil hindi siya na-discover para maging artista. Pero hindi ko pa rin binibitawan ang pangarap ko para sa kanya. Sayang nga po. Kaya nga mataas ang pangarap ko sa anak ko. Maging sa pagpili niya na mapapangasawa. Gusto kong magkaroon ng mistisong apo. Kasi paano kung moreno, diba? Alam mo naman sa atin, pang supporting role lang yung mga ganun. Oh yes, alam ko sa sarili ko na maganda ako, no? Bakit? Nadinlustre lang ang atake. Pero alam ko rin naman na hindi lahat, ma-appreciate ang morena beauty na meron ako. Masakit lang dahil isa si Tita Nelda, na nanay ng boyfriend ko sa mga taong yun. Gayunpaman ay nananatili akong totoo sa aking sarili at naniniwalang pasasaan ba at maa-appreciate rin ni Tita yung gandang meron ako. Sus mio de Diyos! Ano bang suot yan? Two-piece? Opo, Tita. Nasa beach naman po tayo at ito po yung pang-swimming ko. Ay, Diyos ko naman, Jayla. Ang two-piece ay binabagay sa taong nagsusuot. Bagay naman po, tita. Oh, di ba? Pang Victoria's Secret ang atake. Anong bagay? Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha bang bagay yan? Ang itim-itim pa ng singit mo.
Jayla, magpalit ka nga at naaalibadbaran ako, ha? Dilaw pa talaga ang suot mo, lumilitaw lalo yung pagkaitim mo. Anong nangyayari dyan? Paano ba naman tong girlfriend mo? Nagsuot ba naman ng two-piece? Buti sana kung bagay sa kanya, anak. Oh, bagay naman Han, you're so hot. Che! Hindi maganda sa paningin ko. Bagay lang yan sa mga mapuputing tulad ko. At hindi siya ganon. Kaya sige, magpalit ka. Bago pa ako mawala ng gana dito, ha? Ma, wala namang manghuhusga sa kanya dahil lang sa suot niya. Tingnan mo, lahat nakasando at two-piece lang. Ang pangit naman kung magmamahaba siya dahil lang hindi niyo gusto yung suot niya. Pero ayoko! Ayoko! Ma, please. Ay nako! Bahala kayong pagtawanan, ha? Makaalis na nga. Nakakainis! Hindi ba bagay, Han? Kung masagwa talaga, edi magpapalit na lang ako. No! Han, bagay na bagay sa'yo ang suot mo. Di ba nga, kasama mo pa ako sa pagpili niyan? Huwag mo na lang intindihin ang sinasabi ni Mama. You are gorgeous, okay? Look at me. You are beautiful. Han naman eh. Kaya araw-araw ako sa'yong napofall. At araw-araw din akong in-love sa'yo. My gorgeous morena girl. My morena girl, my morena. Oh, sorry ka. Hanggang sana all ka na lang dyan. Pero tama kayo. Napakaswerte ko talaga kay Mike. Dahil bukod sa gwapo at yummy siya, ay talagang pinaparamdam niya sa akin na mahal niya ako. At aaminin ko, kaya ako mas minahal ang kulay ko dahil na rin sa kanya. Sabi ni Mike, mas gumaganda ako sa morenang complexion ko. Ang saya ng swimming kahapon. Sana maulit po yun. Wow! I'm happy nag-enjoy ka. Han, di ba nagpa-picture ka kahapon sa beach? Patingin nga ako. Na kay Mama yun, Han. Alam mo naman ako, di ba? Madalas ko nakakalimutang mag-picture. Ay, sayang naman. Oh, kung gusto mong makita, check mo na lang sa account ni Mama. Palagi namang nagpo-post ng picture yun. Alam mo na, feeling bagets. Ay, sige, titignan ko. Scroll. Huh? Bakit ganito? Oh, bakit, Han? Bakit may takip ng emoji yung mukha ko sa picture? Patingin niya. Ito, tingnan mo. Oo nga, no? Baka naman nagkataon lang. Kilala mo naman si Mama, mahilig maglagay ng kung ano-ano. Baka di niya napansin. Hindi Hindi lang isa. Lahat ng picture ko nakasama kayo may takip, oh. Yung ibang picture clean-up pa. Bakit ganito? Ayaw ba akong ipakita ni Tita Han? Ay naman, maging sa picture kinakahiya niya ako. Pasensya na, Han, ha? Ganito, kakausapin ko na lang si Mama. Intindihin na lang natin. Kilala mo naman yun. Kumpirmado, hindi ako bet ni Tita. Pero hindi ko naman basta-basta isusuko si Mike. Lalo pat nagbabalak na kaming magpakasal. Nagdaan ng mga buwan at nagpatuloy ang pakikisama ko sa nanay ni Mike. Nahalatang halata na hindi ako gusto nang dahil lang sa pagiging morena ko. Han, tignan mo tong picture na to. Uy! Ang bata ko pa sa picture na yan, ha? Saan mo nakita? Dito, sa photo album niyo. Kaya naman pala. Saang lugar to, Han? Ayan, sa may Makati yan. Ito yung time na pinasok ako ni Mama sa isang studio para mag-audition. Kailangan kasi nila ng chubby at cute na look. Ito yun, ako ang napili. Pinanggigigilan pa nga ako ng mga staff dun, Uy, talaga? Naku, kahit ako manggigigil sa'yo, Grabe ang pula ng pisngi mo dito, oh. Tignan mo. Uy, mapula pa rin naman ang pisngi ko, Siyempre naman. Pero iba pa rin yung bata ka sa picture. Ang bonjing mo pa dito, oh. Ang sarap kurutin ng pisngi. Ikaw kurutin ko dyan, Ano ba? Gabing-gabi na ang iingay nyo pa, ha? Parang mga pusang naghaharutan lang sa bubong? Ay, sorry po, Tita. Si Mike po kasi. Sinisisi mo pa ako, Sorry na, Ma.
Mike, pwede mo ba akong ikuha ng tsaa? Sige po. Han, wait lang ha. Oo, sige lang. Nakita mo pala yung photo album ni Mike? Opo, tita. Ang liit pa nga po dito ni Mike. Maliit pa lang pero malakas na po ang dating. Bata pa lang kasi ang anak ko, gwapo na. At yun din ang gusto ko sa magiging apo ko. Alam mo, Jayla, huwag ka sanang magagalit ha. Bakit po, tita? Sa tingin ko lang, hindi rin kayo magtatagal ng anak ko. Hahanap at hahanap din siya ng mestiza na kagaya ko. Nakita mo na ba yung dati niyang ex? Hindi pa po. Ay naku, kung makikita mo lang yon, wala ka pa sa kalingkingan niya. Napakaputi. Kaya laking panghihinayang ko nung maghiwalay sila. Magkakaroon na sana ako ng apo na pwedeng ipasok sa showbiz dahil sa parehong artistahin ng mga magulang. Kaya lang, ayan, dumating ka. Mabuti nga. May sinasabi ka? Wala po, tita. Gaano man kabuti ang isang tao, ay tila may hangganan talaga to. Ito ang unti-unti kong nararamdaman kay Tita Nelda. Pero sabi nga nila, kung hindi ako matatanggap sa santong dasalan, pues, doon na tayo sa santong paspasan. Ay naka friend, sa mga kwento mo sa akin, halatang halata na di ka bet ng future mother-in-law mo. Diba? Magpasalamat ka na lang at talagang haling na haling sa'yo itong si Mike. Pero ang hindi okay sa akin, yung ipinaparamdam sa akin ni tita na hindi niya ako gusto. Dahil lang sa kulay ng balat ko, ha? Feeling ko tuloy ang pangit ko kapag kaharap ko siya. Ano? Napaka naman. Oo, ang gusto niya, mestiza din na magiging partner ng anak niya. Kung ano-ano pang sinasabi niya. Na kesyo masyado raw pogi ang anak niya. Nakawawa raw ang magiging apo niya kapag naging kakulay ko. O idagdag mo pa yung tingin niyang parang nandidiri sa buhok kong kulot. Grabe naman ang suntubi mamita mo. Masyadong racist sa kulay. Minamaliit ang mga morenang Pilipina. Hindi niya ba alam na ang gandang yan tinitingala sa Miss Universe? Sinabi mo pa. Anong plano mo niyan? Makikipag-iwalay ka kay Mike dahil sa nanay niya? Hoy, hindi no. Mahal na mahal ko si Mike. Sus? Hindi ko hahayaang maapektuhan ng relasyon namin dahil lang sa sinasabi ni Tita Nelda. Ano? Te, magpapabuntis na ako sa jowa ko. Total ready na rin siya eh. Ano? Oo, you heard me right? Isusuko ko na yung bataan ko para wala nang atrasan. Wala nang hiwalayan. At sa endgame lang matatapos ang lahat. Susurpresahin ko si tita sa paraang hindi niya inaasahan. Re-regaluhan ko siya ng isang apo. Baliw ka talaga. But, I love it! Grabe ka magalit, friend. Parang kutis mo nakakasunog. Talagang magpapabuntes para lang manginis. Hashtag, ganti ng api. Ganti ng api! Upo po kayo. Ano ba yung sasabihin nyo? Bakit parang napakaseryoso naman ito? Han, sabihin mo na. Ma, I'm very happy and excited sa balitang ito. Actually, matagal ko na itong gusto at sa wakas, eto na. Matagal mo lang gusto? Ano? Nakapasok ka sa Big Brother house, anak? Oh my God, anak talaga ba, anak? Ay, Diyos ko. Ma, hindi po yun. Ha? Ano? Magiging lola na po kayo. Ma, buntis na po si Jayla at sa wakas magiging daddy na ako. Diyos ko! Diyos ko! Ay, Ma! Mama, okay lang po ba kayo? Mama? Opo, Mama. Hindi po ba kayo masaya na magkakaapo na kayo sa akin? Sa'yo? Ay, Diyos ko! Binabangungot ba ako? Hindi ba nga po, palagi niyo nababanggit sa akin na gusto niyo pong magkaapo? Kaya ito, binigyan na po namin kayo ng apo. Pero... Hayaan niyo na, Mama. Magugustuhan niyo rin naman po yung apo niyong moreno. Tsaka, Ma, natutuwa po akong makita na close kayo ni Jayla. Ang cute yung tingnan habang nagbibiroan kayo. Anak, Diyos ko naman! Ma, ba't naman kayo naiiyak? Kasiyahan po yan, Mama, di ba?
tears of joy, di ba? Ay, Diyos ko! Sandali at nahihilo ko. Ay, gusto ko munang matulog. Naging mabilis ang paglipas ng mga buwan at naging madali rin sa akin ang pagdadalang tao. Inalagaan ako ng husto ni Mike at kitang-kita ko sa kanya ang pananabik na makita ang panganay na anak namin. Ang tanong na lang ay anong kulay ang magwawagi? At ito na, dumating na nga ang exciting part. Ang kapanganakan ko sa aming anak na si Ethan. Man naman, sayang yung punta natin dito sa ospital kung hindi yung sisilipin si baby Ethan. Tara na, saglit lang to. Ay, hindi na. Dito na lang ako, anak. Mama naman, tara na. Hi, Mama. Hi. Oh, lumapit po kayo para naman makarga niyo si baby Ethan. Hindi na. Nakikita ko naman dito. Han, si Mama magtatampo talaga itong si baby Ethan kay Mama Lola pag di niya siya nilapitan. Oh, Ma, sige na. Huwag ka nang mahiya. Ay, sigurado ka ba? Siyempre naman, Ma. Apo niyo yan. Sige na, lapitan niyo na si Ethan. Mistiso ba anak? Tulad ko at ng daddy mo? Ma, morenong chinito. Kargahin niyo po. Baby Ethan, andito na si Mama Lola. Kakargahin ka na. Moreno? Ay, Moreno! Mike! Dear love, wala nang nagawa ang binan ko, kundi tanggapin ang kanyang apo. Labag man sa loob niya pero wala na itong atrasan. At katulad ng inaasahan, malakas ang dugo ko. Kaya naman nangibabaw ang pagiging moreno ng aking anak na si Ethan, na ayaw niyang mangyari. Nung una hindi ito matanggap ni Mama. Pero sa paglaki ng anak ko, lumabas ang kagwapuhan nito, tulad ng kanyang ama. At alam niyo ang nakakatawa? Gustong-gusto na siya ni Mama. Ipinagmamalaki, ipinagyayabang. At ang sabi Girl. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. At yan ang ating kwento ngayong Feel Good Friday. It's Mama Morena. Morena girl. Mama Morena. 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 At iyan ang ating kwento ngayong Feel Good Friday. And tara, it's Friday na. At talagang good vibes lang talaga on a Friday sa kwento ng Dear Love. Kwento ni Jayla na isang certified morena girl at ang kanyang biyanan o yung jowa ng yung ano daw? Charot lang. Hindi, pangalan nito, yung balae ba, kumbaga, yaan, na hindi masyadong boto sa kanya dahil nga sa kanyang kulay ng balat. So, assuming na itong si tita ay isang mestiza,
at ang kanyang asawa daw ay mestizo din. At ang pangarap niya sa anak niyang si Mike magkaroon ng makapangasawa ng isang mestiza din. Dahil yun ang kanyang standard ng kagandahan. Pero nga pumasok sa buhay ni Mike si Jayla na isang very opposite sa gusto ng kanyang madir. O, diba? Isang morena girl ng bonggang-bongga. Ayun! Rayot tuloy! Nakakaloka, diba? Pero, alam nyo, iba-iba talaga yung standard ng kagandahan Nung unang panahon, unang panahon. Hindi, yung mga sinaunang-una, nung bata ako, sabi nila, parang na-instill sa utak namin, kami na kapag maputi ka, maganda ka. Ganon. So, pag morena ka, pag maitim ka, ganyan, hindi pa uso yung morena na tawag or moreno. Talagang kapag opposite ng maputi, maitim talaga. Negro ang tawag sa'yo. Negra ang tawag sa'yo ng bonggang-bongga. So, talagang minsan mabubuli ka talaga sa mga ganong eksena, diba? Kaya nga, biglang nag-auso yung mga whitening, kineme, diba? Para medyo pumasyaw ng konti yung kulay natin, 'di ba? So, yun yung unang standard, not until na sa panahon sa mga international, kasi sa international pageant talagang maputian ang labanan Not until na pumasok na yung era ng mga morena. Na talagang ibang klase din yung level ng kagandahan ng mga morena. At yun nga, naging sunod-sunod na yung panalo, 'di ba, sa mga international pageant ng mga morena. And that's it, natanggap na ng bongga ang kulay na ang kagandahan ay talagang makikita mo talaga sa morena at moreno, diba? O hindi ko naman sinasabing hindi magaganda, marami ring magagandang mapuputi dahil apakalilinis tignan. Pero wag nating isi-set aside yung mga tulad naming mga morena at moreno dahil kakaiba din ang glow and shine ng aming kutis, di ba? Ay nako, kaya wag mo kaming aapihin dahil kapag naapi kami, gagawin namin yung tulad ng ginawa ni Jayla, diba? Ang utak din ni Jayla, nagpabuntis talaga ng bonggang-bongga at wala na lang nagawa yung kanyang madir, diba? Ang kwela-kwela nun, in fairness. Ay nako, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Friday. At tuloy natin ang ating kwentuhan sa Facebook page Love Radio Palawan at Mama Morana Facebook page. O siya, kabisyo, dyan ka lang sapagkat dito lang ako up until 12 in the afternoon tayo sa radyo. Ayan, magandang... Magandang morning sa ating mga kabisyo. Live and alive tayo sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan at sa sa aking Facebook page Mama Morena. So, ayun, no? Nakakatuwa yung kwento natin. Yung tipong kung ikaw nalalait ka ng iyong biyanan, pues gumawa ka ng kakaibang ganti at in fairness, nakakatawa yung ganti nito ni Jayla. Nagpabuntis talaga siya sa jowa niya, 'di ba? At talaga yung mahihimatay yung madir dahil nga bilang hindi niya talaga tanggap itong si Jayla dahil sa kanyang kutis, 'di ba? Dahil nga itong Mujay naniniwala na ang tunay na kagandahan ay nasa mapuputing kutis talaga or mga mestiza talaga, hindi ba? Ay nako. So, talagang karma is real. Pero mautak talaga dito si Jayla ng bonggang-bongga, diba? Yun nga yung sinasabi ko kanina. Alam mo, kanya-kanyang era din yan na nung mga unang-unang panahon, yung mga unang panahon,
ang basihan ng kagandahan or standard ng kagandahan, kailangan maputi ka. Ganyan. Malinis kang tignan and all. So, eventually, parang nabasag yung mga ganyang stigma nung panahon nung panahon na nanalo si Venus Ra. 'Di ba? Na isang morena sa isang international pageant sa Miss Universe, 'di ba? Parang doon nakita na regardless of the color, maganda pa rin talaga at aangat ang kutis ng mga morena at moreno, 'di ba? Kaya nga biglang nag-trend na din 'yon. So, parang it likes ang tawag dito, nung nagsimula 'yon, nagpadalin yung mga taga-ibang bansa, lalo na mga Latino, Latina, ang mga pinapadalan na nila, yung talagang medyo darker. Hindi naman darker. I mean, moreno. Tapos nun parang biglang nawala na sa scene yung mga nananalong mapuputi. Naalala ko dati, so yung mga nananalo talagang parang European countries, ganyan, yung talagang mapuputi yung kulay. Hindi ba? So, at least now, nagbago na yung standard ng beauty. Hindi ba? So, ako personally, nagagandahan ako sa mga moreno at morena. Nagagandahan, nagwagwapuhan ako sa kulay nila. Lalo na pag yung kulay nila, yung pantay na pantay talaga. Yung from face up until na ano. Alam mo, kasi pag ganun yung pantay, ibig sabihin nun, inaalagaan pa din nila yung skin nila, 'di ba? Pwedeng nagmo-moisturizer sila ng skin, ganyan. At saka merong kakaibang glow yung skin, 'di ba? Parang gano'n. Parang mga one time nagla-live ako. So, kitang-kita ko yung pagiging morena ko. Ito, mukha lang, hindi ko alam kung ano yung nasa screen ninyo, pero ang ilaw ko kasi white. So, kung diliman natin na. Yan. Very morena girl ako, ganyan. So, ayun. So, sinasabi ko, maganda ako. Charot lang. Yun na pala yung point. Hindi. Marami talaga magaganda. Tapos, yung sinabi kanina sa drama, na yung yellow hindi bagay sa mga morena. Ang ganda kaya, nakakaangat lalo ng kulay. Mas nag-glow, ganun. Dati, hindi ko bet mag-yellow. Kasi nga parang, feeling ko hindi siya magandang tignan sa skin tone ko. Not until nagbakasyon ako. One time nagbakasyon ako at ginamit ko yung yellow. And in fairness, ang ganda ng register sa katawan, nag-reflect, kitang-kita yung kulay, ganyan, and all, 'di ba? Pantay na pantay siya. Ganun siya. Ayun. So, again, sa mundo natin, nagbabago-bago yung standard. Pero alam niyo bang, meron akong kakilalang hindi niya talaga bet ng mga moreno at moreno. I mean, maiitim. Ang talagang tawag niya dyan, maitim. Yan. Oo. Kaya minsan sinasabi ko, napaka-racist. Kasi maputi siya. Tapos, kung magkakaroon din siya ng jowa, gusto niya, maputi din. Pag mga moreno, medyo ex na sa kanya. Alam mo kung bakang sagot niya, na dirty hand siya sa mga kulay moreno. Grabe ka naman! Uy! Hindi Grabe ka naman sa hindi porke maitim ka, ang dirty mo na, no? Alam niyo maraming morena at morena na pangalan nito, maalaga din talaga sa balat ng bongga. Kaya, pag nakikita nyo sila, nagsa-shine and glow. Hindi ba? Aminin nyo, yung ibang foreigner na iinggit sa kulay ng mga Pinoy na tan, 'di ba? Kaya nga yung mga taga-ibang bansa or mga European in particular, sobrang babad sila sa araw pag nasa Pilipinas. 'Di ba? Pag mga nakakita ka sa mga beach, pag may mga nakita ka sa beach, ayan.
So, makikita mo sila babad na babad. Habang ang mga Pinoy, ang ginagawa pa niyan, may payong pa habang nasa beach kasi ayaw maarawan, 'di ba? Ayaw mangitim ng bonggang-bongga. Very opposite, 'di ba? Kasi nga, again, ang Filipino thinking, kailangan pag maputi ka, maganda ka. Kaya nga biglang nag-usbungan yung yung mga pangalan nito, yung mga whitening lotion nung kailan ba nag-usbungan yan? I think early 2000, ganyan. 'Di ba? Basta early or late 90s siya nag-usbungan yung mga whitening, ganyan. Puro, 'di ba, from the Kojic, kahit dito, kahit kahit sa ngayong panahon pa din marami pa rin mga whitening product, may mga capsule, may gluta drip na din, 'di ba? Para medyo magputi yung skin, ganun. So, yun. Kasi yun yung standard ng karamihan sa mga Pinoy. Pero yung mga foreign, pag tinanong mo sila, gandang-ganda sila sa mga kulay nating Pilipino na moreno at morena. Oo. Ako, hindi naman sa pagmamayabang, pero iyayabang ko na talaga. Charot. Every time na magsuswimsuit or swimwear ako, ganon, at may namimit akong in person na mga bago lang makilala, they would always compliment the color of my skin. Ganon. Na maganda daw yung kulay, bagay sa akin, ganon. And I'm very happy kapag pag nasasabihin akong ganon. Kasi parang ang sabi niyata nila, yung kulay kong morena, nag-glow siya. Hindi ko basta para daw nag-glow, gano'n. Kaya ako, never akong nagpaputi. Pero, in one point of my life pala, nag-try akong magpaputi. Naalala ko dati, nung mga nasa high school ata ako, talagang naglo-lotion ako ng mga pampaputi, tsaka nagko-kojic soap ako. Likas papaya pa dati. Yun talagang ginagamit ko para mag-pusyaw yung kulay ko. Pero hindi talaga ako tinablan na ng bonggang-bongga. Ay, pa ako. Nag-gluta tablet kasi nag-uso din yun ng bonggang-bongga yung gluta. Pero hindi talaga siya. Walang umepek sa mga ganong mga pa-lotion, pasabon-sabon at saka mga iniinom-inom. Hindi siya nag-effect sa akin. So parang from there on, yun na nga, yung biglang nag-auso na yung mga kulay, yung mga morena sa mga beauty pageant. From there on, parang okay, parang tatanggapin ko na kung ano yung ako. So yun, tinanggap ko na siya, in-embrace ko na siya ng buong buo hanggang every time na nagbi-beach ako, talaga nagbababad na rin ako sa araw. Talaga nagpapaitim pa ako ng bonggang-bongga. Ganon siya. So, yun. Ganon siya. Kaya pagbalik ko, pagkatapos ko mag-beach, bumalik ako from beach going back to the city, gano'n. Parang sobrang itim ko at ang daming parang nagagandahan sa kulay. Siguro dahil pantay yung kulay. Gano'n siya. Hindi ba? But anyway, so gano'n na nga siya. So, kailangan lang natin tanggapin kung ano tayo. Hindi ba? Hindi natin kailangan ng ibang validation para sumabay sa gusto nila. Ang importante, yung gusto natin. Diba? Yun naman yun. At again, ang kagandahan, pa rin, naniniwala pa rin ako, bukod sa physical looks natin, sa akin, ang isa sa pinakamagaganda pa rin, yung attitude mo towards other people. Ganon. Mapupuri kita na maganda ka. Pero kung maldita ka, naku, talaga naman. Hindi ba? Ay, nako, usapang morena at morena talaga tayo today on a Friday mode. Grabe, no? Parang ang sarap magbabad sa beach pero parang may bagyo. So, wag na lang, manahimik tayo sa bahay natin, ganyan. So, Sabado na bukas,
And mga kabisyo, ihulog nyo na yung entries ninyo ha ng ACS Millones 2025 hanggang 5 p.m. ngayong araw na ito dahil bukas idodor na natin ang 15th weekly draw. And ayun, sana ay maraming maghulog nang sa ganon mas maraming chance manalo ng 2,000 pesos and of course mga ACS gift packs sa atin dyan sa inyo ng ACS Millones 2025. So maraming salamat kabisyo sa inyong pagtutok at pag-antabay sa nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Ako po si Mama Morena. See you on Monday sa panibagong storya ng Dear Love. And of course, bukas Saturday, tayo ay nasa ere pa din at tayo ay extended up until 2 p.m. Ayan. Jamming tayo on a Saturday. Mama Morena on a Saturday shot. Eme. Bye!